ang tahimik na komunidad ng makilala sa Cotabato nabulabog ng dahil di umano sa isang kampon ng kadiliman. Hanggang ngayon, naninindig pa rin ang balahibo ng mga tiga-makilala North Cotabato sa Mindanao sa nangyari kamakailan sa kanilang bayan. Ilan lang anak ilan? Sila! Si Mama. Kuha ito ng isang lalaking nasa bubong na nagsisisigaw. Isa lang panggas akong anak! Isa lang panggas akong anak! Nakita ko po siya sa bubong na kumagapang. Nagtaka lang ako ma'am kasi yung boses niya parang hindi po talaga siya. Dahil ang lalaki nakainkwentro ang di umano pagala-gala sa kanilang wakwak. Nakita ko po ma'am, dyan sa bubong ma'am. Tumakbo nga ako ma'am eh. Aswang yun siya. Dire, makita naman yun na mo. Dire sa iyang baba nga, naglaway-laway na siya. Ang boses niyo, ma'am, parang wakwak talaga, parang ganito. At ang usap-usapan dito, tila may kung ano raw isinalin ang di umano wakwak sa naturang lalaki. Kaya ang lalaki bigla raw lumakas. Gunite ninyo, gunite ba? Gunite ba? Ayaw po eh. Gunite ba? Gunite. Kutsara. Gunite. Kaya ang mga residente nagtulong-tulong na talian siya. Gunite ba? Gunite. Gunite. Oh, pak ano lo siya? Lain na po yung kuan ba? Takdan siya ba? Ingo sa mga tao nga siya aswang na daw, patakda na daw siya. Kaninong puwersa ang mananaig? Ang dilim o liwanag? Ang lalaking di umano'y inatake ng aswang, si Jay, na lakas loob na nagpa-interview para patunayan ang kakatuwang nangyari sa kanya at sa kanilang bayan. May mga bakas pa ng sugat ang kanyang katawan. Ang kaliwang braso may peklat na anya, kagat daw ng wakwak. Ito yung nakagat ng ano ma'am, aswang ma'am. Tapos ito yung sa mga kuko niya ma'am, nagasgas ma'am. Nagsimula raw ang kaguluhan nitong September 25. Gahaponan po kami kasama yung pamilya ko po. Nag-burn out ma'am, bigla pong may sumigaw ng humihingi ng tulong doon sa kapitbahay po namin ma'am. PJ, kila ate may kumakalabog, umaapak. Baka pusa lang yun. Hindi, kumakalabog. May nilalang daw kasi na sumasalakay sa isang bahay na ang pakay. Meron po kasi doon ma'am, bata po doon ma'am na 11 months. Kasamang isa pa niyang kapitbahay, agad daw sumaklolo si Jay. Yon po kay pinugos po na ko na yung anak niya. Tabang ra po ko. Nayoy umuto kay ana man ang kuansin. Pagdating ko po doon sa may isang puno ng durian ma'am, may nakita po ako isang matandang babae. Nakabuhag-hag, tangos yung ilong. Medyo kulubot na siya. Sa takot na kuhanin nito ang sanggol, si Jay lakas loob daw na hinarap ang di umano wakwak. Kinaladkad niya ako papunta doon sa masukal. Ang tunog niya po eh, ah! Tapos kinagat na po niya ako dito, nawakan din ako dito. Anyong tao po siya ma'am, pero yung tunog niya is parang hayop ma'am. Bara rin akong kinagat ng aso. Hanggang ang kanyang nakasagupa, bigla na lang daw nawala. Hindi ko po siya narinig ma'am na tumakbo or lumipad. Bigla lang pong naglahop. Pag-uwi ni Jay, dun na raw siya naging mabangis. Isa lang panggas akong anak! Kahit naman kay siya, ako ala siyang gigakos. Ang ibabahan mo kung natumba siya sa yuta. Nga ako nagtulong, ako mismo nagsabi sa kanila nga itali si Jay dahil malakas siya eh. Gunite ninyo, gunite ba? Gunite ba? Ayaw po eh. Kaya tinawag nila ang mananambal na si Nanay Nena. Kinabahan talaga ako. Yung buhok ko ma'am, parang ganyan, tanan, lahat. Iba na ang mukha niya, tapos iba-iba ang tinig. Si Jay pinahiran daw at pinainom ng langis.
Inom. Sabi ko, labas ka dyan. Mag-surrender ka sa Panginoon. Isang buti at kalahati ang napainom ko sa kanya. At lalo raw silang kinilabutan sa sumunod na nangyari na nakuhanan ng video. Parehas na sa katungong pa, no? Gawas na. Gawas na. Kana nagluya si Aro. Naglabas yung maitim na putik sa bunganga niya. Tapos parang nakulap siya. Sinabihan ko siya na kung ano ang nagpasok dyan, ilabas mo lahat. Bato! Ha? Turao bato! Bato ni Derna! Turao bato! Susunod! Isa ng pagkas akong anak! Lalaki sa makilala North Cotabato na di umano nakaengkwentro ang wakwak. Parang may isinalin daw sa kanyang kapangyarihan. Pakan na daw siya. Lain na po yung kuan ba? Takdan siya ba? At matapos siyang gamutin ng mananambal, ang lalaki meron daw isinuka. Bato! Ha? Turao bato! Ano ito? Wala na ito makuha itong bato. Patakdan daw siya. Ang mga opisyal ng barangay naman na nag-imbestiga, meron din daw kahindik-hindik na natuklasan. Sa informasyon na nakalap ko, sa oras na yon, Ang pagpapatuloy ng kwento na bumulabog sa mga tiga-makilala North Cotabato. Susunod na! Isa ng pagkas akong anak! Isa ng pagkas akong anak! Lalaki sa makilala North Cotabato nagwala matapos di mano nakasagupa ang aswang. Pakan na daw siya. Ang ingon sa mga tao nga siya aswang na daw, patakda na daw siya. Iba na ang mukha niya, tapos iba-iba ang tinig. Pinahiran daw siya at pinainom ng langis. Hanggang ang lalaki merong isinuka. Gawas na. Naglabas yung maitim na putik sa bunganga niya. Sinabihan ko siya na kung ano ang nagpasok dyan, ilabas mo lahat. Bato! Ha? Turao bato! Bato ni Derna! Turao bato! Wala na ito makuha itong bato. Mahog na daw siya kanang patakdan daw siya. Tapos sabi ko, sunugin na lang. Pagkasunog ng di mano bato, si Jay nahimasmasan daw. Parang nagbalik normal na ang yung tao. Ipinanood namin kay Jay ang videong kuha sa kanya. Pero wala raw siyang maalala. Naawa po talaga ako sa sarili ko, ma'am. Nung nakita ko po yung video na yun, ma'am. Hindi talaga yun magagawa ng normal na tao, ma'am. Sa paglilibot-libot naman ng mga opisyal ng barangay, wala naman daw silang kakaibang naispatan. sa informasyon na nakalap ko, ay nag-iinom sila ng tuba. Habang patapos na sila sa kanilang pag-inom, doon sumigaw yung kapitbahay nila para humingi ng saklolo. Konti na-influensyahan sa ala kasi nag-iinuman sila. Isa ng pagkas akong anak! Nangyari na po sa kanya yung dati nung nakainom din po daw siya doon.
yun. Palagay ko ma'am, hindi naman siya naging anyong aswang ma'am eh. Kasi pag nakainom talaga tayo ma'am, magmamawi tayo eh. Ang tawag namin dito ay alcohol-induced psychotic disorder. Meaning, dahil sa pag-inom ng alak ay maaaring nagkaroon ng changes sa kanyang mga thoughts, kinikilos, feelings, emotions, yung iba nagwawala. Hindi usual yung kanilang ginagawa or kinikilos. Nakainom po ako ma'am, pero hindi yung talagang lasing na lasing. Nasa maayos po ako na pag-iisip ma'am. Pero ano naman kaya ang bagay na nakitang isinuka ni Jay? Maaring isa doon sa content nung nasa bote ang inilabas ng pasyente. Habang pinapainom siya, hindi yan nasa-swallow, lumalabas yung fluid. Ang problema natin dyan yung kanyang sterility. Kasi syempre, pag ang isang bagay matagal na na-stagnate, yung tinatawag nating microorganism mag-grow. At doon sa proseso ng pagpapainom nila nung langis, nakahiga siya. Very risky yung ginawa nila, no? Dahil yung oil pwede mapunta sa bago ng pasyente at mag-cause ng aspiration pneumonia. Kitang-kita ng maraming tao nga galing sa bunganga ni Jay, yung bato na iniluwa niya. Ang pinainom ko sa kay Jay, clear yung oil ko, hindi maitim, hindi yun marumi, ligtas talaga sila makainom. Wala pang mga scientificong pag-aaral kung saan lumalabas na merong mga aswang, pero parte ito ng mitolohiya at literatura ng ating kaisipan at kasaysayan. Kaya mahirap siyang sabihin na scientific ito pagkus nagiging parte ito ng ating creative mind. Sinabihan ko ang mga sitio Lutaw, yung mga residente ko doon, na kung ano man ang mga kababalaghan, mga pangyayaring hindi ka nais-nais, agad namang makibalita sa akin at sa mga barangay para naman marespondihan namin kaagad. Wala namang dapat ikatakot dito sa barangay namin. Totoo man o hindi na may aswang o wakwa. Ang pangyayaring ito sa makilala North Cotabato, tiyak na pagkukwentuhan, paksa ng mga marites at pupulutanin naman ng mga manginginom, pagkagat ng dilim. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.